Ayan, so sa mga hindi po nakakaalam, ang tunay ko pong pangalan talaga ay Danny Lynn Lucino po. Nung napangasawa ko po si Pastor Jomel, ako po naging Arsenal na. At dahil sa ako ay tinatawag ng mga kabataan na Ate Dan, so pinangatawanan ko na po na ang aking screen name ay Ate Dan. So, yun nga po, nung in-approach ako ni Ate Wilma na magbigay ng testimony, naisip ko yung kabataan ko kasi napakarami ko pong karanasan na talagang nakapagpa-inspire sa akin at talagang naramdaman po talaga namin, hindi lang ako kundi ng aking pamilya kung gaano kabuti ang Panginoon. Talagang great provider po talaga siya at talagang kung ano po kami noon, dinirect po talaga kami sa kung ano yung kalagayan namin ngayon. So, hanggang doon po yung istorya ng buhay ko nung kabataan. Ako po ay panganay sa aming magkakapatid. Anim po kaming lahat. At alam niyo po yung bahay namin noon, talagang nabuo lang po yun dahil sa mga pinagtatapit-taping yero, mga plywood na nakuha lang po namin sa basura. So, ang bahay po namin, di ba dapat straight ganyan, pero ang bahay po namin pa ganon. So, ganyan po. Tapos, dahil po anim kaming magkakapatid, talaga nagsikap po yung mga magulang namin. Ang papa ko po, minsan nagkakarpentero, nangingisda po siya. So sa kanyang pangingisda po, naglalako siya ng mga isda. Nagugulat na lang kami, uuwi yung papa ko, may kagat na ng aso. So nakita po talaga namin yung kahirapan. Tapos nag-driver din po siya. Minsan kami po yung konduktor. Iba-iba po, minsan ako, mama ko, yung kapatid ko. Talagang sa hirap ng buhay kasi imagine niyo po, anim po kami, talagang nagsikap po yung mga magulang namin. Tapos nung mga bata pa kami, yung aming pong mga laruan, di ba po yung mga bata ngayon, mga video games, mga talagang cellphone, yung mga di-battery na mga laruan, mga Barbie doll. Yung amin po, makakakuha lang kami ng ano noon, ng laruan. Pag kami po ay pupunta doon sa bundok ng basura, alam niyo po yung sa Payatas, yung gumuho dati, doon po, pumupunta po kami dyan. Tapos wala kaming kamalay-malay na ayun pala ay mga basura, basta dinala lang kami ng papa namin doon. Dyan kuha kayo dyan ng mga laruan. Ang dami. Kung totoo si mga kapatid, enjoy na enjoy kami mga magkakapatid habang nagkukuha kami noon. Kasi ang gaganda talaga ng mga laruan. Hindi mo talaga maaakalain na galing yun sa basura. Tapos, yung natatandaan ko, dahil sa dami sa amin, dahil sa marami kami magkakapatid, dumating yung time na mayroong isang mayamang pamilya na sabi niya, pwede bang ampunin ko yung isang kapatid nyo? Sabi niya sa mama ko, pwede ba ampunin yung isang anak mo? Kasi sobrang hirap na kayo. Sabi ng mama ko, hindi. Ganun po talaga siguro ang magulang, di bali ng magdildil ka ng asin. Mantika at toyo lang ang ulam mo, basta magkakasama kayo. Wag lang mawawala yung isa. Basta sama-sama tayo sa hirap at ginhawa. Ganyan ang talagang prinsipyo ng mga magulang namin. Dumating sa time mga kapatid na sa sobrang hirap ng buhay, ang mama ko po nanghihingi na lang ng kanin. Nanghihingi siyang ng kanin sa mga kapitbahay. Tapos meron siyang hiningan doon ng kanin sa aking tita na hindi siya binigyan kasi daw, syempre kakainin pa daw nila. Pero nung alam mo yung time na mapapanis na siya, tsaka siya binigay sa mama ko. Tapos, ang ginawa ng mama ko, syempre, wala kaming bigas eh. Ang ginawa ng mama ko, kinuha niya na lang yung kanin, hinugasan niya para matanggal yung amoy ng panis. Tapos, sinalang niya ulit sa kumukulong tubig, tapos nilagyan niya ng asukal. Yun na yung pagkain namin noon. Kaya kitang-kita namin kung gaano kami naghirap. Tapos ang mama ko natambakan na sa utang kasi nga kapag nagkasakit ang mga kapatid ko, tapos yung mga pag-aaral namin, mga baon, pamasahe. So, tas wala na kaming makain kasi minsan hindi malakas yung tinda ng benta ng isda. Minsan kasi reliever lang papa ko sa driver, walang biyahe. Tapos, sa karpentero, minsan wala namang gawa ang papa ko. Ang nangyari, wala na silang magawa, wala na kaming pagkain. Alam niyo mga kapatid, yung kitang-kita talaga namin magkakapatid, yung hindi namin makalimutan, yung mama at papa namin, talaga lumuhod sila sa Panginoon.
Sabi nila, Panginoon, sabi niya, kung mamamatay man kami sa gutom, sabi nila, sana wag mo na kaming pahirapan. At kung may tutulong sa amin, tulungan mo Panginoon, sabi ng yan naman prayer ng mama at papa ko, sabi niya, wag mo po kaming hayaan na mamatay sa gutom, na makaraos kami sa hirap. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa. Hindi namin akalain na kahit pala aso ginagamit ng Panginoon. Nagulat kami kasi nakaluhod kaming lahat eh. Maya-maya nagulat kami yung aming alagang aso, nag-iisang alagang aso, may dala-dalang isang buns ng tinapay. Dala-dala niya doon, nagulat kami. Sabi na mama, saan galing tong tinapay? Alam niyo mga kapatid, dahil doon sa tinapay nyo kasi umaga yun ang kinain namin ng umaga. Tapos, sige lang, pray sila papa. Maya-maya, meron na namang dalang itlog. May dala-dalang itlog yung aming aso. Sabi namin, grabe yung Panginoon, sabi, talagang provider ng Panginoon, hindi niya kami pinapabayaan. Yan, minsan nagdadala ng tuyo. Yan, nagdadala siya ng tuyo. Naka-plastic pa kasi mga tuyo doon sa mga tindahan. Noong una ay mga mga naka-plastic. So, dala-dala ng aso namin. Kaya talagang tuwang-tuwa kami. Pero alam niyo mga kapatid, maya-maya, nagulat kami, biglang pumunta yung aming lola. Ang aming lola ay nakatira lang sa tapat ng bahay namin. Hindi kami nagsasabi na, tulungan mo kami na, hindi kami nagpapaawa sa aming lola. Nananahimik lang kami kung ano yung struggle na nararanasan namin. Nagulat kami, pumunta yung lola namin sa bahay. Sabi niya sa mama ko, Inday! Sabi niya, yung aso niyo, kanina pa kuha ng paninda ko. Kaya lang yung mga kapatid, doon nalaman ng lola namin na sobrang struggle na pala kami. Sabi niya, anong nangyari? Bakit nag-iiyakan kayo dito sa bahay? Sabi ni mama, kasi wala na kaming pagkain, ganyan. Ba't di kayo nagsabi? Kasi marami na kaming utang na, sabing ganun. Ay, hindi ito. Alam niyo mga kapatid, tinulungan kami ng aming lola. Nakakatuwa kasi hindi niya lang kami pinabayaan, lalo na yung aming lolo. Talagang pasikreto yung magbibigay ng pamasahe sa amin. Kaya talagang malaki na utang na loob namin sa aming lola at saka sa aming lolo. Tapos, alam niyo mga kapatid, ang sabi lang ng mga magulang sa amin, di bali nang magutom tayo. Di bali nang matambak tayo ng utang. Sabi ng mama ko, basta kayo ay makapagtapos ng pag-aaral kasi yan lang mapapamana namin kasi wala tayong atin, sabi ng mama at papa ko. Tapos, siyempre kami magkakapatid, kaming anim. Nagsikap kami. Bago po ako nag-college, nagkatulong po muna ako, kasama ko yung isang kapatid ko, nagkatulong kami. Tapos, lagi kami nagpipray, sana makaahon kami sa hirap. Pagka nakagraduate kami, tutulong kami sa kanila. Alam mo yung mga kapatid, sobrang nakaka-bless kasi after ko po na magkatulong, nakapasok po ako ng college. Praise God po kasi nakuha po kaming scholar, 2 po kami ng kapatid ko. So, ang mangyayari po, libre po kami sa aming tuition fee. Talagang napakabuti na Panginoon kasi hindi niya po kami pinabayaan. May mga nagsabi kasi sa amin noon na, wag mo nang paaralin niya, mga batang niya, kasi ang hirap-hirap niyo na. Sabing ganun, magtrabaho na lang para makatulong, makahon sa paghihirap. Pero alam mo, pinanindigan talaga ng mama ko na kahit magkabaon-baon tayo sa utang, kahit na sinisigawan na ako sa pangungutang, sabi ng mama ko, pipilitin ko na makatapos ko yung pag-aaral para hindi nyo maranasan yung naranasan namin. Kaya mga kapatid, nagsikap kami na makapag-aral. Kahit ang baon ko lang noon, minsan 10 piso, ganyan, 15 pesos, minsan pamasahe lang talaga, balikan. Pasalamat na rin ako kasi ang lapit lang ng aming school. Although gusto namin mag-aral sa Adventist school, sa UP, mga ganyan, pero hindi po talaga kaya. Kasi 6 kami, hindi talaga kaya. Kumbaga, sa pagkain lang kulang kami. Pero pasalamat kami sa Panginoon kasi kahit po ganun nakagraduate po kami magkakapatid. At yun po, dahil po na nung college naman po ako, isa sa struggle ko, kailangan po meron, kasi ang course ko po ay computer secretarial. So kailangan po meron kang typewriter, may computer ka. Alam mo kapatid, nung time na yon, wala po kami pambili ng typewriter. Kaya po lahat ng assignment ko, ako po ay nanghihiram.
nanghihiram ako sa kaklase ko, na kapitbahay ko lang, sinisikap ko yan, mag-type, mag-practice, ganyan-ganyan. Tapos, alam niyo mga kapatid, nakakatuwa kasi yung dumating yung may time na nagkaroon ng Typing Skills Olympics sa aming school, sa University of Rizal. Sabi ko, why not itry ko? Kasi kahit papano may ano naman ako, may skills naman ako. At saka gusto ko na kahit na mahirap kami, gusto kong iparamdam sa parents namin na na proud sila sa anak nila dahil may mga achievements, ganyan. So alam niyo mga kapatid, nagtry ako. Second year college ako noon, naglaban buong year, first year hanggang fourth year. Talagang pabilisan ng pagtatype. Alam niyo mga kapatid, praise God, talagang nag-champion po ang inyong lingkod. Hindi po sa pagmamalaki, pero talagang hindi ko rin nakalain. At pag uwi ko sa bahay, binigay ko kay mama yung certificate at saka yung cash. Talagang ang sarap sa feeling na yung paghihirap ng magulang mo ay maipapalit mo ng parang achievements sa pag-aaral, sa buhay. Parang ang sarap sa feeling makita yung mga ngiti ng parents mo na parang sabi, "Hay, parang nakikita mo ba na yung aming pagsisikap ay hindi walang kabuluhan. Parang sulit yung kanilang pagsisikap, yung kanilang mga sermon na naririnig sa mga inuutangan nila kasi nakikita nila yung pagsisikap ng mga anak nila." Kaya alam niyo mga kapatid, nung nakagraduate po ang inyong lingkod at ang ibang mga kapatid namin, unti-unti po naming pinabato yung aming bahay. Yung aming bahay dati na tagpi-tagpi na nakatabingi. Ayan po ay napabato namin. At sa awa ng Panginoon, ngayon po ay second floor na po siya. Praise God po talaga. Talaga napakabuti ng Panginoon. At isa po sa ipinapasalamat ko po ay, although nung bata pa ako, hindi ko pinangarap maging pastor. Alam ko maging pastor, mag-asawa ng pastor. Yung iba po kasi mga kakilala ko, nangangarap sila, gusto ko mag-asawa ng pastor. Ganyan, pero ako po talaga, hindi ko po talaga hiniling. Kasi yung mga pastor po sa amin noon, mga masusungit. Kaya po sabi ko, ayoko na mag-asawa ng pastor kasi masusungit. Pero alam mo po mga kapatid, pagka will talaga ng Panginoon, talagang ipapakilala ka niya doon sa lalaking bagay sa'yo, sa lalaki na makakatulong sa'yo, makakapag-inspire sa'yo, at makakapag-uplift ng iyong spirit. Kaya po, pasalamat ako na kahit hindi ko hiniling, dumating sa akin si Pastor Jomel. Akalain niya yun. So, sa ngayon po, ang aking buong family ay nasa Quezon City. Ako lang po ang nandito sa Laguna at kasama ko po si Pastor Jomel. So, natutuwa po ako at sobrang blessed ako na although wala pa po kaming baby, pero sobrang blessed po ako kasi mabait po ang aking asawa. Talagang ini-spoil niya ako at talagang ramdam ko na kahit wala pa kaming baby, ngayon pa lang ay sapat na ako sa kanya. So, napakabuti ng ating Panginoon. Kaya po sa tuwing naaalala ko po yung mga pangyayari ngayon sa buhay, nung kabataan ko hanggang ngayon, parang naisip ko na napaka-bless ko talaga. Kasi kagaya ngayon na kaming mag-asawa ay may programa na gospel music ministry at nagko-compose din po kami. Alam niyo mga kapatid, hindi po hindi po kami makakapag-compose ng mga kanta kung hindi po namin naranasan yan. Kaya nga po nung meron kaming isang na-compose na May Awa ang Diyos. Yun po ay, lagi kasi namin naririnig yun sa parents namin, sa ibang mga kapatiran. Dahil sa hirap ng buhay, laging sinasabi na, okay lang yan, may awa ang Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid, karoon kami ng idea na why not lagyan natin ng composition yung title na May Awa ang Diyos. Yung may awa ang Diyos, may awa ang Diyos, kahit na anong pagsubok yan ay matatapos, kahit na anong dilim ay liliwanag din, magtiwala ka lang, may awa ang Diyos. Yan po. Kaya na-compose namin yan dahil sa aming mga naranasan. Pero ganun pa man, kahit nakaranas kami ng paghihirap, napakatamis ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya po isa sa mga favorite verse ko po ay nasa Jeremiah 29:11 na, "For I know the plans I have for you, declares the Lord.
plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Sa kung ano man po ang nararanasan nating hirap ngayon, may plano po ang Panginoon para sa atin. Pwede po yung blessing in disguise. Kaya po, hayaan lang po natin yan, magtiwala tayo sa ating Panginoon. At sabi nga po, your greatest struggle today would be your greatest testimony someday. Wala kang ikikwentong maganda or masashare sa iyong kapwa kung wala kang matinding naranasan noon. Kaya mga kapatid, kung ano man po nararanasan ninyo ngayon, go lang! Hayaan lang po natin at balang araw marirealize na lang natin na kaya pala naranasan ko to kasi merong ganitong result, merong ganitong mangyayari. Kaya sobrang nabibless po ako. Talagang mga kapatid, paniwalaan po natin ang pangako ng ating Panginoon na hindi po niya tayo pababayaan. So maraming salamat po sa pagkakataon na ako po ay makapag-share sa inyo mga kapatid. God bless po.